Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Nabalitaan namin na may mga hayop na nangangailangan ng tulong sa Cagayan de Oro. Hindi ako nagatubiling puntahan ito. It's already healing, but I want to know the extent ng wound, if you can still close it. So let's shave it and clean it. Trap na lang, Bert. Trap, Bert. Trap yung Bert. Makikita sa Bolinao, Pangasinan ang mga giant clams na endangered na. Sabi nga nila, libo-libong giant clams na nandito lang sa area na to. Pero may ilan na ginagawa itong pagkain. Yung patient natin will be probably the alpha male in this group. Bibiro ang mga pasyenteng makakaharap ko. Kaya mo bang pumasok tapos ikuhanin siya? Hindi. Hindi, okay. Trap na lang, Bert. Trap, Bert. Trap yung Bert. Nakilala ko sila dito sa rescue center ng Xavier University sa Cagayan de Oro. Ang mga rescue center ang karaniwang pinagdadalahan ng mga inaabuso o napapabayaang hayop. Dito, sinusubukan silang pagalingin, i-rehabilitate, at muling ibalik sa ilang. Ilang tayo kasi baka makagip. Unang tingin ko pa lang sa mga hayop, napansin ko nang marami sa kanila ay nangangailangan ng tulong. Kuha ka na sako. May tulak lang doon. Ang unggoy na ito ay alpha male o pinakamalakas sa grupo. Sinasabing siya ang nagpoprotekta sa kanyang mga kasama. Pero sa pagkakataong ito, baka di niya magampanan ang kanyang papel dahil dito. Napag-alaman kong walang in-house vet ang center para regular na matignan ang mga hayop dito. It's already healing, but I want to know the extent ng wound, if you can still close it. So let's shave it and clean it. So we need to enter. Ang problema, may ibang monkey sa loob. So we have to take care of that. Kailangang mailabas ang unggoy para madala sa klinika at magamot. This is just to sedate. Hindi ganun kadali ang patulugin siya. Ito ang kanyang protective instincts tuwing inaakala niyang nasa panganib ang kanyang grupo. Purtahan, tingin. Sure na purtahan. Okay. Hawak sa ulo, ha? Oo. Okay. Oh, relax lang sa ulo. Relax lang. Ngunit meron pang isang may sugat sa kanyang buntot na kailangan ding tulungan. Open. Kasi walang... Okay, so yung isang yung mas malaking unggoy na sedate na natin, kaya medyo mas relax siya. The small one, kasi mas later natin siyang gagawan ng procedure, so hindi mo na natin siya isa-sedate. Electric clipper, Stay. Oras na. Kailangang ahitin ang palibot ng kanyang sugat para masigurong malinis ang paligid nito. yung box. Oh, man. This is really bad. Umabot na pala sa kanyang palad ang sugat. Okay naman, Lucy. Sige po. Kung hindi ito maagapan, maaaring kailangang putulin ang kanyang kamay. At kung kumalat ang impeksyon, may posibilidad na ikamatay niya ito. Later on, ang pinaka-importanting tahiin, nadidebride na lang natin to.
Okay, so saksakan natin. Tinatakpan ang mukha ni Alpha upang di makadagdag pa sa stress nito. Yung rodding injury here, parang organized healing ang mangyari eventually. Huwag masyadong relax sa ulo kasi anytime it will bite. Anytime. Ayan, nagising na. Ako? Kailangang bilisang matapos ang pagtahi sa kanyang sugat bago pa tuluyang magising si Alpha. Solid tilo, wala ito. Sa wakas, natapos din. Kailangan na lang takpan ang kanyang sugat. Ang ginawa natin doon sa kamay niya, we tried to stitch it. Natahi natin, na bandage natin, nabigyan natin siya ng antibiotics and some anti-inflammatories. Ngunit natapos man ang operasyon kay Alpha, madami pang nakapila.